Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again here with your Tito J. A very sad Tito J because we had a lot of accident. Ang dami po natin mga aksidente. Sobrang dami po ng aksidente natin. Ano ba nangyayari sa atin? Pababa yung piso natin, pababa yung ekonomiya natin, may mga korupsyon. Pero ito po, yung nangyayari pong aksidente. Tama ba po ito na meron tayong ganito? Meron tayong DO-252-25 na sinasabi tayong mga safety officer kailangan maging performance-based. Kung performance-based tayo, dapat po natin maintindihan paano ba po ba nangyayari sa bansa natin to. Hindi po dapat ganito. So, ito pong hapon na to, pag umpisa na ho namin, papakita natin ang video natin. Pero wala pa pong mamaya na, wala pa tayong isa pa lang tayo o dalawa, tatlo pa lang yata yung mga viewers natin. So kung mapakita tong aksidente sa Antipolo at saka yung mga slide natin, ano nangyayari? May mga 5 na tayong viewers. So, okay, so na natin, Tina? Kaya na natin tong aksidente natin dito sa aksidente natin dito sa nangyari sa Antipolo. Kasi kailangan natin makorek. Hindi po pwede tayong bansa, hindi po pwede tayong maging mga tao. Kasi may namamatay, hindi na natin pwede pong ibalik ang buhay ng tao. Hindi na po natin pwedeng bayaran ng pera yung buhay na nawala. Ang dami-dami na pong nangyayari. Hindi lang yan ang aksidente. Lagi na lang pag may sunog, faulty electrical wiring. Pag may aksidente, sasabihin lagi nawala ng preno. Mga truck, air brake yan, nawalan ka ng preno. Oh. At yung mga driver naman natin, ganyan ba talaga kayo? Kalala, na hindi kayo marunong ang attitude niyo, ganyan kayo na hindi niyo ba alam? At kayong mga mimi-ari ng truck, lagi na lang sinasabi, merong, yung nakaraan, hindi ko na ba, meron silang 40 driver, hindi papatraining, mahal. Bakit mahal? Ano mas mahal? Yung training ng mga professional na tulad ko tungkol sa material handling? Truck yan Tapos sasabihin natin, namatay. Bakit namatay? So, i-play na natin, Tina. Ito down stage natin. Okay. Yan, Tignan natin. Ayan, isa yung driver na yan nung sa airport. Pero, ito pa yung hindi ito. Yung sumunod pa, yung sumunod pa na video natin dito sa Antipolo. Ito yun dyan sa may airport na nangyari sa airport. Ito, tignan nyo yan, Tignan natin yan. Litin mo, Tina. Minsan kasi, hindi na. Boom. Nakita nyo yan, Yung unang-una, yung sa airport na bigla na lang sinagasaan niya yung mga driver. Nag-training ba yung driver noon?
Tingin ko hindi. Yan o. Boom. O, yung sumunod. Yung yung sa truck. Kaya pakita natin, Tina. Okay. Looking good. Magaling na ang sir namin. Hindi pa po magaling, Sir Egan Roger Flores, Occupational Safety and Health Consultant. Hindi pa po. Hindi mo lang nakikita at nandito ako sa sala ko na ginawa kong kwarto na. At itong ang mga gym na nakaano sa akin, hindi pa po ako binabayaran. Angelo Redera, magandang Sabado sa inyo. 26 days na lang, Pasko na at 33 days bago magano. Mark Vicente, good afternoon. At binabati ko ang MLQU Triskelion Alumni Association at sa pamumuno ni Nicolay Cabrera at sila Sultan Jerry Raud at si Congressman Bong Tebes. Magandang sa inyong kahapon na parang post-party na yata yan or whatever. So, nagpapasalamat din ako kay Congressman sino to? Si Congressman Mark Wangko, no? At ang mga doktor ko sa Asian Hospital na sila Dr. Gosman, Dr. Sarate, Attorney Albert Sosa, no? Sila Marcos CCTV, sila Dino Guevara, sila Engineer Perdigan and Raquel Santos, sila Marian Rabano, kila Virgilio Yadaw, Engineer Virgilio Yadaw, sila Susan Bautista Garcia, Ochi Gianan, Marian Sisip, Luico, Ian Antonio, Engineer Bobby Ferrer, Roger Bermas, Engineer Bong Palyar, Engineer Ray Lim, Noel Abila, at si Engineer Jeffrey Navarro, Engineer Ramon Solis, si Reggie Kembao, ki Jet Cruz, sila ang aking ka-host dati si Isko Salvador, si Susan Gadi, Vice President ng Asian Institute of Maritime Studies, o nang iba kundi si Professor Mindanao, si Nanette Damundong, sino pa ba? At ang aking mga kasamahan sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, si Bishop Ariel Huebes, President Chen Maceda, Sister Kay Maceda, Jared Bustillo, at si Dr. Bustillo. Ito na si Neil Franco Umapa. So, isi-share lang natin po yung ating ginawa kong slide. I-share mo nga, Tina, yung ating mga slide na ginawa ko. Di ba? Ito yung slide natin na ginawa natin. Natin para dyan sa mga aksidente na nangyayari nga natin. Di ba? Ito yung slide natin. Di ba? Okay, material handling natin. Engineer Ricky Aguila Salandra, magandang hapon. So ito yung aking congratulations dyan sa inyo sa SOPI. Hindi tayo makakapunta, hindi pa ako makasakay ng kotse. Ito yung sa truck driving na nangyayari nga kanina. Paano ba mangyayari pagka tayo nagmamaneho ng truck? Ano ba dapat natin gawin? Okay, next slide. Okay. Delivery of materials, equipment, and load. Okay. Ano ba yung sinasabi ngayon ng bagong IIR ng RA 11058? Under the new Implementing Rules and Regulation, DO 252-25, the employer and his duly assigned representative must check on the safety officer if he has a checklist for the trucks, cars, and other rolling units. Ano ba yung checklist mo? Ikaw, safety officer. Kasi yung DO 252-25, you now have an accountability. Accounted ka, hindi mo po pwedeng sasabihin na hindi mo alam. Kaya tayo, mga safety officer, we should undergo another set of training. Okay. Preventive maintenance.
So may record ang mga trucks, mga kotse, at other rolling units. Ano ba yung preno niyan? Ha? Maayos yan. So may mga pre-ops check tayo. Bago umalis sa yarda natin yan, merong exercise yung unit. Tinitignan, may preno ba yan? Oh, mahina ba ang preno niyan? Ano ba yan, di ba? Kung mahina ang preno, bakit ibabiyahe? Okay? Pagbabiyahe, no? Merong unusual sound. Hindi na po dapat tumuloy. Tapos, post-checkup. Alright. Meron pa pong ginagawa na discovery ko dati, no, na yung truck driver namin, sabi ko, pupunta ng Bicol. Nakapunta na ba siya ng Bicol? Eh, hindi pa nakakapunta ng Bicol. Ba't natin pagmamanay may dala-dala na dump truck? At least mga 20 tonelada yan. Unload yan. Plus, the dump truck itself, mga 18 tonelada, 38 tons of rolling cargo. Kung sino ba yung nakikinig sa atin ngayon, batiin muna natin bago tayo tumuloy-tuloy, ha? Hindi natin muna. Oh, ito, mga ano natin, si Chris Casilan Martinez. Pagdating sa road accident sa Pilipinas, may mga kadahilanan na halos 85% ay puro mechanical error. 15% ang kasalanan lang ng mga drivers. Pero sa katotohanan ay walang training ang mga driver. Talahib drivers and license. Nakuha ng mga yan. Ang resulta, puro fatalities at binayaran lang ang puro fatalities at bayaran o inaareglo lang ang buhay na nawawala. Kaya kaya nawawala kaysa ikaso, kaya tatagal ang proseso. Ito, Chris, di ba? Ang sinasabi ko nga, di ba? Lagi bang sasabihin na lang yan driver na yan? Nakapagmaneho na ba doon? Tapos, alam mo ba na mountainous area yan? Alam mo ba kung ano ang gagawin mo? Kung gaano katuling ka pababa niyan? So, tuloy natin muna tong yung yung slide natin. Under the DO 252-25, yung employer should support yung safety natin by approving the budget needed sa training ng mga truck driver. Sayang ang buhay eh. Hindi lang yung truck driver, pati yung safety. Hindi po pwede yung safety natin, hindi siya marunong magmaneho. Safety officer ka dyan eh. Hindi ka marunong magmaneho. Ang sasabihin mo, ingat lang. That is weird. Pati po yung purchasing office, bago kayo bumili ng sasakyan, tignan nyo po kung adequate yung binili nyo sasakyan. Eh kung may-ari rin ng purchasing, he should know. And the HR officer, yung staff, needs to know what has to be done. Hindi po i-blame na lang ang failure dun po sa brake. At ang mga performance-based safety officer, survey nyo muna po yung ruta. Kasi kung uphill o downhill, what must be done? At yung drivers, they must know the terrain at yung danger that goes along with it. Di ba po? Okay, ha? Yung mga performance-based safety officer, alam nyo po yung weight ng load. So yung truck ba po o yung dump truck can carry such a heavy load? Alam nyo ba po na kung gaano po ang braking strength niyan? Alam nyo po ba, pag madalas kang pumipreno, nag-iinit po yung yung prenong yan. Pag nag-init pa po yan, eh hindi ka na po wala ka ng preno. Kaya po, may mga style dyan sa training, no? Na ayusin natin, na kailangan natin magawa, diba? Sino ba yung mga si JP Batan, Engineer JP Batan, maganda, no? Sa inyo sa third party inspection, ito pang mga truck na to, in-inspect ninyo.
ginawa ninyo, inayos ninyo, di ba? Pwede ito. Buhay lagi nawawala, di ba? Tapos, yung driver natin, alam yung feature, specification, and equipment. In this case, yung bang dump truck mo may retarder. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng retarder? Diba? Yung retarder po, ito po ay nagsisilbing para hindi mo apakan ng preno. Pag inapakan mo yung preno, katulad na nangyari dun sa dump truck na yan, wala na siyang preno. Kasi nagamit niya na lahat yung preno eh. Nag-init na ika nga. So, may kababayaan po doon, ano? So, ganito na. Ano pa yung mangyayari? Ito po. Without yung features na yan, is the driver have driven on such road conditions. Diba? Sabi, a lot of accident had happened na po doon. Ito po mga driver na to, if they suddenly speed up on a mountainous area, no? What does it mean? Uphill, and ano po yan, ano? Binabati ko rin sino ba to, si Engineer Ferdinand Nagtarap. Every day getting better, hindi sir. How I wish. I could be better if I would be able to ride on my car. And on December, I could go now to the Association of Safety Practitioners of the Philippines, Inc. At makapag-oath taking na bilang isang opisyal. Si Sam Ferrer Ordanza, shout out sa mga engineers na nangingisda sa PGH. Nasa mga engineers ng PGH nangingisda. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Oh, ito ang suki natin si Noridin Malinga Muhammad, ano? Good day watching. Ba, nasa Northern Samar. Nasa Manasalakum. Noridin, no? So yan na mga sinasabi natin, ano yung mga features na hindi ka dapat pepreno. Bibili ka ng truck, dump truck. Kasi hindi po tatakbo yan eh. Nang walang hangin yan eh. Magbibuild up pa muna ng hangin yan. At pag nagano na yan, magre-release siya ng pressure. Tatakbo na po yan. So dapat po yan, yung mga safety officer, hindi laging kung walang safety officer, paano yun? Violation of the law, RA 11058. Kailangan po may checklist yan. Yung kukunin ng safety officer, kailangan marunong siya. Kailangan matutuwa niya. Kung hindi ka ba't ka magiging safety officer dyan sa mga dump truck? At yung kayo na mamimiyari para maging compliant, yan na lang ang gagawin. Hindi po gano'n, di ba? Ito po, ano pa? Yung government po natin should train itong mga traffic enforcers to stop speeding drivers. Nakikita na yan eh. Magre-result yan sa aksidente, yan sa Antipolo. Nakikita na yan, matulin yan. Meron pong mga intersection dyan na kasi di naman kagad mag-accelerate ng 100 yan eh. Sobrang tulin na po. Meron po dapat na na safety features, may signage, di ba? In an interview with the TV crew, it was mentioned it was an accident-prone area. So dapat po may mga signages na dyan, may mga barangay officials should follow up these signages to have a proactive policy and not reactive. Kasi inaano na po yan. Dapat yung mga nagpapatupad ng batas, nakikita na nila. Sabi ko nga, unahin ko na doon. Yung mimiari, patrain mo yung tao mo. Hindi sasabihin mo, mahal yung training ng tao. It is again a violation. Mababalik pa ba natin ang buhay ng tao? Tapos, yung tao naman, di ba? Ngayon lang siya meron ako mga prime mover eh. Gumagawa ako ng 120, biglang yung prime mover ko, umovertake na rin sa amin. Sa tulin, no?
So, anong oras na tayo, Tina? Ganap na tayong 1:20 in the afternoon, and this hour is brought to you by JLE Project International Inc. Mga experience rigging, lifting, transport, and creating contractors, no? Sila po yung naglilipat-lipat ng mga bagay, kaya yung mga driver natin, sila Jobert, sila Kim, at kung sino man yung mga driver natin, ano, Engineer Jonah Amat, at saka Safety Officer na Christina Anonat, sila Gisa Miklat, sila Pamperer. Dapat sinasabihan, magto-toolbox meeting kayo. Titignan mo, habang nagto-toolbox meeting, titignan nyo kung gumagana ba yung air brake. Walang air brake. Mahina yung air brake. Dapat bang itakbo? Mahina yung preno. Dapat bang itakbo? Hindi po dapat. Doon pa lang sa problemang yon, makikita na. May checklist na tinatawag tayo. At pagka nagkaroon po ng ganon, mahirap po, no? So, naano po natin, ginagawa po natin lahat ang kinakailangan para po tayong mga nasa safety. Hilingin natin talaga yung budget. Hindi po pwede na merong audit na mangyayari yung mga kumpanya natin. Halimbawa, mga subcon tayo sa ibang mga kumpanya, i-audit tayo. Yung nag-audit, tatanungin, hindi lang yung NC2 compliant ka ba? NC3 compliant ka ba? Tanungin, nag-training ka ba? Yung ang pinakita ko, yung driver doon sa airport na sumagasa Yung ba, nag-training ba yon? Alam ba niya magmaneho ng automatic na kotse? Yung driver na nagmamaneho ng dump truck, alam ba nila pag matulin sila, pababa? Hindi wala ng preno o hindi na kinaya ng preno. Kaya mahirap po di ba? So, go ahead po tayo sa nating next slide. Ayan po, kung ito po yung ano natin, the force exempted yan po sa dump truck na yan, ano? Yan po yung 10% grade lang po yan, You would need a stopping distance po, no? Of about 6.5 tons po. Yan po ang humihila sa iyo, ang braking force mo. 6 na tonelada na nandiyan dyan sa dump truck mo, sa 10% slope. Paano kung hindi 10? Sipin nyo, magpadala kayo ng ng yung mga matchbox. Gulong nyo yan sa isang tawag mo rito, yung pantay na na surface. Kailangan mo itulak Lagyan mo ng incline, ang tulin. So yun po magbisikleta ka, pababa. Tulinan mo, pababa. Sa Baguio, pababa. Maililiko mo pa ba? Hindi na. Hindi mo na siya maililiko. Nabigyan mo ba kay Kat 3 hari, Hindi na gano'n si Kat, kasi natin, di ba? Kailangan natin to, di ba? So, ayan po ang aking maliit na contribution sa inyo tungkol po dyan sa mga aksidente niyan. Number 1 po, the employer should support the training of your drivers. Hindi lang po yung driver. Dahil sasabihin na ng safety officer, ingat. DO 252-25 means accountability. DO 252-25 means performance-based, result-oriented tayo. Ngayon, ayaw mong mag-drive, huwag kang pumasok dyan. Kailangan alam mo magto-toolbox meeting ka, sasabihin mo, ingat. Magpapatakbo ka ng forklift, hindi mo alam kung ano yung traveling height. Yan nga, hindi mo alam kung saan pepreno. At ano yung binili ng kumpanya mong mga dump truck.
Dapat yung purchasing manager, alam niya po yun. Because we could never bring back the lives ng mga tao. Uli natin, tignan nyo yan, nakita nyo dapat yung aksidente ron sa airport na may mga namatay. Minaneho niya, nakaapak siya, nakapula eh. And then, all of the sudden, binangga niya na yung mga tao. Dapat, sasabihin mo ba na, hindi namin, bakit niya inapakan yung silinyador o yung accelerator? Kasi hindi niya alam magmaneho po ng automatic na vehicle. Wala namang ginagawa yan natin eh. Mga study natin, kailangan tayo proactive. Nandito na si Ronald Barining Manabanan. Shout out sa mga dating tiga Asia Brewery. Sino ba yung dyan? Si Ma'am dyan di ba? Sino dyan tin sa Asia Brewery? Nakapag-assess tayo dyan dati. Ang dami natin na-assess dyan ng mga pork operator. Ang daming ang project dyan. Hindi man lang tayo nakakakuha. Sensa na po naayos lang natin. So, gawin po natin uli, no? Na gusto yung pakita ko uli yung para medyo maano natin. Tina, paano mga uli natin? Pakita uli natin yung aksidente dun sa airport. Yan. Ayan. Yan. Boom! Diba? Tingnan natin. Yung sumunod, Tina. Yung mga truck na, yun nandoon sa Antipolo. Yan What a mess, no? Kung nag-training ba yung mga taong yan, sobrang tulin po Pababa, meron kang 20 tonelada, kakayanin ng preno mo? Hindi na po. Hindi na po kakayanin ng mga preno. Kaya nga tinatanong ko, may retarder ba yan? Yung retarder po, pinipindot yun, inapakan yun, para meron ka pang preno. Pababa ka, parang nangyayari, nag-i-engine brake ka. At pag pababa ka, may mga dapat pong gagawin kung papatrain kayo sa JLF Project Training and Assessment Center. Si Jay Perar po ay isang TESDA accredited trainer po sa driving. Isa pong trailer driver. Hindi po ako magaling na trainer driver kasi hindi niya yan Pero hindi ako nagmamaneho per se. Pero po yung nagtitrain. Tatanungin ko yan bago pumanik. Nakadaan ka na ba dito sa tinatawag na bitukang manok? Hindi pa po. Ba't kita pagmamanehohin doon? Diba? Yun po yung mga natin, ginagawa natin. Diba? At sa nga pala, babatiin natin yung mga ibang nandiyan dyan sa safety, ang Occupational Safety and Health Center na si Engineer Jomar Batino, sila Engineer Lawrence Blas, at yung nag-celebrate ng kanilang anniversary yata, yung Safety Organization of the Philippines, SOPI, sila Eros Zuniga, sila Edward Perocha, yan, si Engineer Ricky Salandra, sila Joel Elio. Suswerte ng mga tao yan, kaya masuswerte, kasi mga sarap dyan si Jay Perar nasa bahay lang po. Dala po ng mga tao na walang safety officer, na iniwan yung mga mats doon, nadulas ako. At meron pa nga na hindi tinitignan, may mga leak daw ng tubig doon galing sa air conditioning. Kaya na napakan ko, di ba? Nadulas po ako. Nakikita niyo ba yung kapabayaan na yan? O sasabihin naman, ba't hindi mo nakita? Makikita ba lahat? Kung yung driver nga niyan Pero kung may safety officer po na performance-based, accountable, at gagawin na po ng Pilipinas yan kasi sinasabi na ng mga nanggagaling sa abroad yan. Sa abroad, ikaw ang safety officer doon, liable ka.
Kaya yung sunog sa Hong Kong, kung may safety officer doon, accountable ka po. Kasi may flammable materials eh. Bakit nagkasunog? Imagine 128 people have died and another 100 are missing. This is an enormous number, malaking numero sa kasaysayan ng safety na hindi po natin dapat na baliwalain. At katulad nga po na nangyari sa akin, yung mga gym owner, you should have train your people. Train your people o walang safety. E di, isara mo muna, walang safety. Lagi natin sinasabi, sabi ni ko, hindi pa nakakapagmaneho yung driver mo ng Antipolo. Huwag mo pamiyahin. Lagi na lang rush. Rush, rush, rush. There is no rush job po for that compensate the loss of life. Isang buhay po na wala doon. Paano po yung mga iba pa? Meron pa dati dyan sa Antipolo, may nihilang genset eh. Kung mawala yung genset kasi pataas eh. Napakarami na po nating aksidente, bayan kong Pilipinas. Sayang po yung mga nauulila. At tayong mga truck driver o yung mga driver na ang hilig lang lagi ay magmatulin, no? Dapat pag matulin yung driver, pinagsasabihan natin talaga kasi it would destroy the lives of people. It would destroy the life yung, imaginein mo yung maulilang byuda. Paano niya masusuportahan yung anak niya? Bata pa yung mga anak niya. Paano yung mga batang mag-aaral na wala na yung ama? Diba? We could no longer support it. Sa isang mali na pagkakamali lang na pinayagan mo yung driver mo na hindi mo chine-check. Marunong mag-drive. Na-assess nga kaya niyang patakbuhin Pero yung kanya bang attitude towards that work, na tumatakbo siya ng 120 dyan sa highway ng ng Antipolo. Huwag na nang 100 na lang pababa ka pinipreno mo ngayon. Uminit na yung preno. Hindi it will not stop. Sabi ko nga bisikleta lang Hindi na po kakayanin. Hindi na po kakayanin. At lagi nga sinasabi, parang yung nasunugan, electrical faulty wiring. Di katulad sa Hong Kong, sabi nila, the bamboo scaffold contributed to the fire because there was some ignition and the bamboo scaffolding are flammable. It caught fire. It went to the other floor. It went to the other floor. It went to the other floor. It transferred to the other building. Yan po yung sunog So meron kagad dito, sasabihin yan, faulty electrical wiring. May susunod na naman na mababangga niyan. Sabihin, nawala ko ng preno It is an insult to our intelligence na nawalan lagi tayo ng preno. Okay? Ang oras po it's already 1:34 in the afternoon. This hour is brought to you by JLF Project International Inc., mga experienced riggers, crating, transport, lifting contractors. If you need sensitive, experienced, expensive to be done by experienced people and expert people, call on JLF Project International Inc. 0917-862-4995. Iba po. Sana kami manalo dyan sa susunod dyan. Meron daw dati dyan bago dyan sa may Laguna, na itong December, kuha kami ng bahay, kuha kami na Kaya kailangan yung mga driver natin na Jonah Amat. Kailangan natin Tintin Anonat. Pareho pala kayong letter A. Kailangan yung mga driver natin maging physically fit
alam nila at hindi masyadong matulin. Dahil pag matulin po yan, we could no longer nandoon na po yung yung unsafe act ng driver matulin siya And the condition would follow, sabi ko nga, pababa, you needed 6 tons of braking force. Cannot be. Yung pad nun, yung brake pad, sunog na po yun Ginawa kayanin yan. Wala na. So may mga dapat gawin na kung sasabihin ko naman lahat, maubos ako. Pa-train kayo sa JLF Project Training and Assessment Center. Pupunta kami doon. Hindi po yung sasabihin nyo, ay, 10,000, ay, 12,000, 7,000, hindi na ho kayo papatraining. Assessment na lang kami, engineer. Maling-mali na naman. Ultimo kayong mimi-ari. Hindi na mababalik ang buhay ng tao. Kaya, ayan, meron pa ba tayong mga may sa shoutout? Sino ba? Ulitin natin, batiin natin to, Hindi natin nasabi kanina, Si Igan Roger Flores, Angelo Rivera, Mark Vicente, Neil Blanco Umapas, watching from Al-Kubar Kingdom of Saudi Arabia. Neil Blanco Umapas, Engineer Ricky Salandra, Brother Boy Chong, Chris, si Chris Kasihan Martinez, si Engineer JP Batan, si Engineer Ferdinand Agtarap, si Engineer Sam Perer, si Nerdin Maliga Muhammad, at sino pa? Si Ronald Bariring Malabanan, na dating taga Asia Brewery. At saka to si Jam, pumayat na raw ako, sabi niya. Paano? Kailangan natin magpapayat, Jam, kasi malaking strain sa mga tuhod at binti ko. Alam mo naman, kikerry ng mo yan, ng binti mo yan. May bakal tayo. Kaya kailangan ang kinakain natin healthy food. Maayos tayo, healthy food lang para di ba? At sa mga safety officer, ito na yung natin, linya natin, let us start na ayaw tayong mag-invest po tayo. Gusto natin pumunta ng Australia. Gusto natin pumunta ng Amerika, invest in ourselves. Yung mga eskwelanan nandiyan dyan, hindi po pwedeng laging libre. Katulad ako, sa December 5, may libre akong turo sa ASPI, tungkol nga po sa the new safety officer, the DO 252-25, in relation sa material handling. Ano po ba yung mga dapat na gagawin natin doon, Kailangan natin yan, start natin. Ano yung mga responsibility ngayon ng mga safety officer? Sabi ko nga, accountability. Ang pangalawa, ikaw ay performance-based. Hindi ka napapayag na yung mga trabahador na nandoon nagbubuhat manually. Pushing, pulling, lifting, handling it with your hands. Dahil maaksidente. The modern safety officer should base it on modern standard na merong equipment Ano sinasabi lagi ng mga matagal pa yan, sir, kasi nandoon yung forklift Matagal pa yan, sir, yung boom truck kukunin. Ito na, sir, pero masama yan sa inating mga kalusugan. Masama sa ating kalusugan na magbuhat. Kaya magaang yan. A repetition of moves is bad for our back, bad for our mga joints, Kaya yun ang mangyayari. At kailangan proactive tayo. Ano yung proactive? Hindi yung pag may na-aksidente lang tayo, tsaka tayo gagawa na, gamitan na ng heavy equipment. Kailangan, we should build a culture of safety sa ating environment.
Sa ating environment, sinasabi natin yan, na alam natin na, hindi lang yun dyan, baka magka-air niya, lus-los kung tinatawag sa mga Tagalog. Pagka nagka-air niya, pwede pa bang pumunta ng abroad? Hindi na po. Hindi na pwedeng pumunta ng abroad. Kaya mahihirapan tayo, di ba? Kaya, kung kailangan nyo ng mga training, JLF Project Training and Assessment Center. Inyong si Jay Ferrer, ito po, trainer and assessor sa mga rigging. Paano ba yung rigging? It is a system of ropes na para masuportahan. Yung nangyari dyan sa BGC, di ba, nahulog yung mga rebars. Tama ba yung pagkapit nun? Wala naman nagsasabi, wala naman Dapat ba yung mga tao lang nyo na nandoon? Dapat may safety officer doon. Paano kung safety officer hindi rin siya marunong magtama ng tamang rigging technique? Straight pull ba? Chinoker nila? Double choker ba? Ang daming klase. Binasket ba nila? O naka-bridle? Those are the things that has to be known. Kung ikaw ay safety officer, alam mo yung rigging. Alam mo yung mga rigging gears. At yung mga nagtuturo naman sa TESDA, kailangan you should also reinvent yourself. Mag-aral puli kayo. Hindi yung inaalala mo nung 10 years ago pa, puro safe working load limit. Bago na po working load limit. Ano ba yung safety factor ng crane mo? Sabi nung isa, multiply mo lang ito. Yun na yung safety. Hindi po yun. Yun ang crane capacity. At ang Saudi Aramco po ay hindi basis ng standard. Standard po ay nasa ANSI, nasa OSHA, nasa ISO, na meron pong kaukalang mga figures and done mathematically. Kung forklift ito, kailangan yung forklift moment mas malaki doon sa load moment. Paano mo kukumpitin yon? Hanapin mo yung center of the combined center of gravity. Alan Ong, good afternoon. Watching from Sabarte Road, Caloocan City. Si Alan Ong. Si Ariel Villaluz. Engineer matters po yan, hindi po yan para sa safety. Hindi po. Hindi po engineer matters yan, sa safety po yan. Hindi po nyo po pwedeng sabihin, kahit na hindi ho kayo makinig sa akin, hindi po engineering matters po yan. Basahin nyo ho yung batas, hindi po kayo po pwedeng, pumasok ka ng material handling, sasabihin mo ingat. Pumasok ka ng dump truck, sasabihin mo ingat. Kailangan alam mo. Hindi po yan ang makikipaglaban po ako dyan kung bakit buhay po Hindi po yan engineering matters lang. Kaya nga po kailangan alam mo anong gagawin mo kasi mag-aral ka. Invest in nyo. Wala kang pera. Justify mo doon sa amo mo, sa opisina mo na kailangan mo mag-training. Hindi mo alam. Anong sasabihin mo? Magre-rigging ngayon sa construction, bubuhatin ng tower crane. O anong technique ang gagamitin? Nakita mo na hindi na covered, chinoker. The choker could not lift, could not cover the 360 degrees of the pipe. Ariel, hindi po pwede. So anong gagawin mo? Ingat. So ako po, hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Pero ako po nandito para sabihin sa inyo na mali po kayo. Nung araw po, 1980. Kaya nga po, pag napunta kayo ng abroad, accountable kayo. Kaya nga po yung DO252-25, accountable po kayo. At pumunta po kayo sa akin, kung halimbawa, dito ka sa tabi ko, train kita. Pag ready na ako, kasi hindi pa lang ako makano Buhay po yan Anong gagawin natin? Ingat. Ito pa rin medyo safety officer. Ito, isang safety officer, pinatanggal yung kadena. Okay. Pinapalitan ng ratchet belt. Tama ba 'yon?
Hindi po tama yun. Bakit? Parehas lang yung ano eh. Yung pinalit doon sa ano, yung hindi naman kayo nagtatanong uli, safety ba yun? Eh yung kadena, ano ba yung ano niya? Ano ba yung capacity niya? Eh yung capacity ng ratchet belt na pinalit, eh parehas lang. Tama ba yun? Once you have a two rigging gears that have equal capacity and breaking point, it does not matter. Isa po sa mga tanong po yan sa mga exam. Engineering po yun? Hindi. Hindi mo alam. Kaya po gano'n na nangyayari. Hindi nila natin alam. Nasasabi mo lang yan, pera ang realization. It's not like that. Tama po yan, inyo, pero see the realization. Hindi na po ako mag-ano po, sir. Sanasabi ko nga po, sir. No? At 68 years old, I have worked here and abroad. And when it comes to my passion, pwede po kayo wag na pong makinig sa akin. Wag na po kayo makinig sa akin. Ayaw nyo po eh. Diba? But I would tell you straight in your head, in your eyes, na mali po kayo. When it comes to the passion, saan mahuhulog yung forklift? Ano tipping point? Ano tipping point ng crane? Safety officer ka, hindi mo alam? Mali. Best mo, di ba? Kailan yung aking PT. Sabi ng PT ko, sir, kailangan susunod yung kaliwang paa mo pagpasok mo ng kotse mo. Alam niya eh. Hindi ko nasasabi. Ikaw ang nagsasabi. Ngayon, kung hindi mo alam yung tama, shut up. Hindi po ako kasi shut up ko na. Hindi po ako kasi it is my passion to be of service and it is my function. Andiyan dyan, daming mga ginukuha akong speaker sa Singapore. Kinukuha akong speaker kung saan-saan. You could ask me, nagturo ko doon sa Mindanao. 4 na mga mechanical engineer. Sinabi ko, etong computation natin, etong tension per sling. Alam nga namang nagsasabi ako ng hindi. Kung gusto mong maging safety officer, mag-enroll ka. Invest in yourself. Para pag hindi po pwede laging sasabihin mo, nawalan ng preno. Paano nawalan ng preno? So, very sorry sir. Huwag na lang natin yan. So, madami po tayong Di po kinuha. Kaya nga po yung may mga safety officer po, hindi na naman po kailangan engineer eh. Pag halimbawa po, mga itong nakaraan na safety consultant ng na award siya, si Iya Kabigting, nurse po siya. Pero pag kinumpute nyo po, di ba? Katulad po ng sasabihin ko sa inyo, ang high school po. Kung sabihin ko sa iyo ang sinasabi na formula ng mga tension SOHCAHTOA. Ano yung SOHCAHTOA? It is not tinuturo sa kolehiyo. Sa high school pala po, tinuturo nun sa form of trigonometry. At marami lang kasi ang nangyayari dahil kulang na kulang nga sa safety officer, kukunin na. Pero kinuha, kailangan i-train ng may-ari. Sabi nga, ano ba yun? Sa DMCI, di ba? Mag-ooperate ng crane. Hindi ka naman mag-ooperate habang buhay. Gagawin mo lang doon, ang gagawin natin doon, alam mo yung, paano ba yung sinenyas ng ganyan? Meron load. Sumenyas ng ganyan eh. Bawal yun. Hindi mo alam yun. Safety officer ka, kailangan ba maging engineer ka ron? Hindi. Alam mo ang safe practices. Alam mo yung standard. Hindi ka nagpapa-extend ng boom na meron load, magkakaroon ng fatigue doon sa Engineer ba po? Hindi. Kaya, yun lang po, no? I understand, Mr. Ariel Villaluz, kung ano man where you're coming from, Marami rin minsan nang babasa akin, pero what can I do? Ito na yung passion natin Pag may mga tinuruan tayo, katulad ni babatiin ko, yan sila Engineer Ferdinand Nagtarap, sila Engineer Cesar Montes Claros Jr.,
Mga graduate sila na engineering, pero do they monopolize the safety? Hindi po. Pinag-aaralan po yan. Inaano po yan. Sinasabi nga kailangan bang engineer ka para malaman mo na pababa? Subukan mo, Ariel, magbisikleta ka, pababa. Ipreno mo. Kung kakagat pa yung preno mo. Kailangan ba maging engineer yun? Kaya lang, kulang sa training. Yun lang po. Budget ng number 1 ang kinakailangan ng mga safety officer. At tayo mga safety officer, kailangan tayo malambing sa mga boss natin para sasabihin na, hindi inaprobahan, sasabihin natin, baka magka-aksidente. Sasabihin natin sa mga, yung project ba, kasi dapat itong sistema na ginawa na nung araw. Fabrication, ang ginagawang safety officer, yung welder. Yun ang ginagawa, yung welder. Yun ang mga inaano. Diba? Kung solar consultant ka, okay, what do you want me to say? What do you want me to do? It does not mean if one is a consultant, he's better than a practitioner. Ano? We don't control everything. We don't know everything. What we teach, it be supported by scientific facts. Yun lang po. Kaya hindi ako lumiban na ng aking linya. Dito lang ako sa linya ko. Doon ako sa Kaya hindi ko lang alam kung anong ibig mong palabasin, Mr. Ariel. Kung anong gusto mong sabihin, Kung anong gusto mong sabihin, pwede tayo magkita. Mag-ano tayo, compete natin. Pag nanalo ka, I would say I'm very sorry. Pero in my 68 years of this thing, hindi na po ako magbabay down. Ito po yung sinasabi nga, di ba? I have met, at the prime of my career, nag-welding kami sa loob ng LPG plant. Walang sumabog. At the prime of my career, in 2014, naging consultant ako sa Eco Marathon Car. At marami pong salamat, Sir Ariel, Kaya lang talaga, sa edad ko to, sabi ko nga sa inyo, sir, ako mismo, naglalakad lang ako sa loob ng isang kwarto. May tubig pa lang tumutulo doon. Pinatungan ng crane mat. Malayo ko, naapakan ko, dumulas ako. Ako ba sisisihin? Pero kasi kung may safety officer doon na sabi nga ng batas ni Tina, performance-based. Kung performance-based, di ang galing, di ba? Meron tayong bang nakikinig dito si sino to? Si Richard Andrew de Guzman. Ito, not so good. Wearing a good shirt but downstairs still in shorts, Yung aking tahe ganito kalaki, May bakal doon, lang ako, Pakita uli nga natin, Tina, yung aksidente ron sa yung dalawang aksidente para makita natin kasi this would never have happened kung meron talaga mga budget training and tingnan natin yan, yung pisa natin, yung sa airport muna. Driving yan Bah! Yun doon sa dump truck. Okay, I could go on and on, mga kasama, Richard, at Sir Ariel Villaluz, Talaga pong mahirap po talaga, Nawala po yung buhay ako, kung tumama yung ulo ko, dahil walang safety officer doon, ano yung ibig sabihin ng may-ari ng gym? Wala siyang safety officer doon? Nakalib? Dapat ba na-aksidente tayo? Dapat ba sasabihin na natin? Sabi nga ni Chris Kalilan
ni Sir Chris na ayun na lang, kawawa na lang tayo. Walang safety officer eh. Hindi natin alam eh kung ano yung dapat na gagawin, no? At dahil kailangan ma-deliver yung mga buhangin na yan, kahit sinong driver na lang, na hindi pa nakakapagmaneho doon sa Antipolo, hindi natin alam po yan, ha? Yan po hypothetical na tanong. Kung may mga mali ang mga sistema, wala tayong magagawa po, no? Pero kailangan po natin hindi po tayo reactive, proactive. Kailangan yung pong personnel tatanungin yung driver, nakapagmaneho ka na ba doon? Hindi pa eh. Huwag kunin. Kaya kailangan yung HR may training din. Sino? Lahat po eh. Mahal na po kasi. Ayan, nalalaman niya ng mga nakikinig sa atin sa abroad. Accountable ka po. Dito sa Pilipinas, ginagawa na. Sinasabi nga, accountable ka. Kaya lang, hindi naman masyadong na-implement. Katulad nga na nangyari nga sa akin. Nagka-aksidente ako. Kaya mahirap eh. At maraming salamat si Ariel. Pasensya ka na. Talagang, alam mo, pag nasa edad ka na 68 years old, no? It really pains my heart, no? Kasi ako, nung nag-safety ako, may contractor kami. So, alam ko dapat pagka magja-jackhammer kami. Ano yung jackhammer? Ano ba yung hazard dyan? Sinubukan ko kasi kailangan kong mag-jackhammer. At nag-forklift ako. Kailangan kong alamin. Nag-crane ako. Hindi para mag-operate, but to know the hazard that goes in within. At I only have 3 minutes of my time. Sana yung mga gustong mag-donate kay Kat Tatlong Hari, no? Meron po akong post mga Tina, no? Naka-caption sa post mo. 0917-862-4995. Tapos, padala natin kay Kat Tatlong Hari, no? Kung ilan libo man yan. Sabi ko nga, si Jay Ferrer, 500 pesos na. Kawawa po, no? Baka tinatawagan natin si Congressman Bong Teves Jr., si Congressman Mark Oangco, isa sa mga mabubuting tao, si Sultan Jericho Sultan Jerry Laut ng municipality ng Marawi, si Engineer Balliwanag ng Lumban, na nagretiro na, matatanda na eh. 65, 68, yan na po mga edad natin. Would you imagine? So, kaya sabi na, humingi ako ng dispensa sa iyo, Ariel Villaluz. Marami pong salamat, and maybe someday you will know na pag ikaw mismo na safety advocate, consultant ka. To si Master RTV, shout out from Japan. Mapangalan nga ni Master RTV. Tingnan mo nga dati, natin yan eh. Domo arigato. Mga nandiyan dyan sa Japan, Kaya, panoodin nyo ha, na sa December 5, meron tayong turo sa si Rodel Biado. Yun, Rodel Biado, watching from Japan. At anong ginagawa mo dyan, Rodel? Ikaw ba'y safety officer? Ikaw ba'y caregiver? Ikaw ba'y welder? Ikaw ba'y dami dyan sa Japan, So, I only have 1 minute left. If you think safety is expensive, katulad ng sinasabi ng mga truck owner, ng mga kumpanya, na assessment na lang, ito po ang mangyayari. Kasi walang tamang training ang driver ninyo. Assessment lang, pumasa napatakbo niya Pero does he know the proper way na pababa siya, preno ng preno, nawala na po yung preno. May retarder doon. Ano ba yung retarder? Hindi alam ng driver niya. Walang dissemination ng safety officer. Kaya dalawa po yan. Magti-train yan lahat. Hanggang yung mga may-ari. Ka-team purchasing. So, ito po si Jay Ferrer nagsasabi sa inyo pong smile and be safe. Thank you very much. Sa mga membro po ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Happy Sabbath Day. Kay Bishop Ariel Webes at lahat po ng mga kasamahan ko sa DBB3. Maraming salamat. Thank you very much. Kay Nurdin Muhammad, Assalamualaikum, Sukran, Insala.
kay Halim Basher, na aking pinakagwapong manugang, at ang aking anak na si Joy, si Samantha, si Isabel Joel Ferrer, si Julian Jane Ferrer, at si Jolo, at aking may bahay na si Pam Ferrer, ang aking mga engineer na si Jonah Amat at si Christina Anonat, si Gisa Miklat, si Ethel Pacunla, si Jobert Lobindino, yun na pa ba? Si Ruben, pilido ni Ruben? Golgota. Marami pong salamat. See you po next year. Have a blessed weekend, sabi ni Rodel Biado, ahead of us. Marami pong salamat. Sige, Tina. Tapos na tayo. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.